Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito guys, i-share ko sa inyo on how I cash in via coins.ph from GCredit na 500 pesos below. So itatry ko guys dahil meron akong balance na 200 plus sa aking GCredit dahil meron na nga akong credit limit na 2,000 pesos guys at binayad ko yun sa PLDT bill namin guys na 1699. Kaya meron akong natitirang 200 plus guys and itatry ko ngayon kung mag-work ba itong mga 500 below na cash in via coins.ph. Kasi guys, sabi nyo, yung iba sa inyo hindi nakakapag-cash in. Previously kasi guys, nag-try ako about 1,000 pesos below, 970 ata yung kinash in ko noon and successfully working yun. So, meron ilan sa inyo nagko-comment na hindi nag-work sa inyo but majority sa inyo nag-work naman. So, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo naman yung pagka-cash in ng 500 pesos below. Ito nga, si 200 plus na natitirang credit limit ko sa aking GCredit. Iko-convert ko into cash at ipupunta natin sa ating GCash wallet. So let's see guys if mag-work to kasi first time kong gagawin to and tingnan natin guys kung magkano yung mga interest, kung same lang ba. So let's see guys kung ito ay mag-work as first time ko siyang gawin. So sa GCash app ko guys, click natin tong borrow, then click natin sa baba si GCredit, then makikita natin dyan guys na may remaining credit limit ako na 294. So yan yung ika-cash out natin sa coins. So open natin yung coins.ph app ko, then login lang muna tayo. Then dito guys sa dashboard makikita nyo na yung apat na dot na yan. So yan yung i-click natin para makita natin si cash in. So click natin yung cash in. Then syempre meron dyan guys mga cash in choices like e-wallets, banks, ganyan. Pero piliin natin syempre si Palawan Pawn Shop. So sa may baba na portion lang siya. So ayan guys sa baba. So click natin to para to proceed. Then, makikita natin dito guys na kailangan natin mag-fill up ng amount. I-fill out ko lang is 200 lang muna. So, siguro, kasi 294 yun. So, siguro 200, na lang, 250. Dahil may mga charges to eh. Yan, may mga charges to. So, 250 na lang muna para kahit paano medyo may allowance siya. Then, fill up natin tong email address kasi dito isi-send yung reference number. Then, ito nga guys, may fee siya na 25 pesos. Kaya nag-total siya ng 275 pesos. So, click natin tong next. Yan, bali 275 guys, yung ika-cash in ko kasi mataas yung charge niya, 25 pesos. Then ito na nga siya guys. Sa baba guys, may nakalagay na instruction dyan na pwede tayong pumunta sa physical store ng Palawan Pawn Shop. Then may reference number dito, ayan lang yung kakopyahan natin tsaka yung amount. And kung ayaw natin naman pumunta sa physical store, meron tayong online dito na pwede natin i-claim. Like, click natin tong email na in-email nila sa atin para makuha natin yung reference number. Click natin yung link, then meron dyan reference number. So i-copy natin yan para ma-paste natin mamaya. So punta tayo sa GCash app. Then click natin yung bills, then click natin si payment solutions. Sa payment solution guys, so i-type lang natin si DragonPay as biller name dito sa payment solution nga dahil si DragonPay ay tumatanggap talaga ng GCredit. Then enter lang natin yung amount na kinashare natin ganun sa coins na nagtotal nga ng 275. Then may 10 pesos nga na charges din si DragonPay dito as a processing fee nila. So paste lang natin tong reference number, then yung contact number, then yung email is optional naman, so no need na fill upan. So click natin yung next. Ito na nga guys, pipili tayo ng payment source which is sa GCash wallet ba or sa GCredit. O syempre sa GCredit natin kukunin to na may 294. So click natin. Then ito na nga guys. So confirm lang natin to proceed. So makikita natin dito yung receipt niya guys. Ayan siya guys. Then syempre balik tayo dito sa ayan. So syempre wala pa siya dito. Wala pa siya dito sa GCash wallet guys. So nag-text na nga si Coins na you have successfully added to 50 your Coins wallet nga. So pupuntahan natin ngayon si Coins app. Then makikita natin dito na pumasok na nga yung 250 pesos na kinash in natin. So 25 pesos nga yung charge ni Coins kaya 250 na lang yun nandito. So click natin tong transfer guys. Then click natin si cash out. Ayan. So, pipili tayo dito. Syempre si GCash ang pinaka-top picks natin dyan. So, click natin GCash. Then, pila pa natin to guys. So, meron nga siyang 10 pesos na charge guys from Coins to GCash. Kaya, 240 na lang yung i-enter ko dito kasi 250 nga yung balance ko para mag-sakto nga. So, 250 yung total. So, click natin yung next. Then, makikita natin dito guys na kailangan natin fill up itong form na to. So, click itong send to myself para mag-reflect na yung name ko tsaka yung number ko. Then, account number na lang yung i-fill up ko. So, ito na nga yung transaction summary niya. So, confirm lang natin. So, wait lang natin yung text ni Coins guys about OTP. So, i-enter lang natin to, copy natin to, then after nito, proceed na tayo for the next step.
Then, wait lang natin. So, ito na nga siya guys. Successful na siya. So, nag-dex na si coins guys. Na-complete na yung transaction ko. Then, punta tayo sa aking Gcash wallet. Tingnan natin kung pumasok na yung 240 nga. Then, yun na nga guys. Andito na siya. 273 yung total ko. Dahil meron nga akong balance dyan kanina na 33 pesos. Kaya nag-add na lang siya. Naging 273. So, 240 lang yung kinash in ko guys. Kasi may charge yung 10 pesos. So, yun guys. Successfully working din pala tong 500 pesos below na cash in. Ang cons niya lang guys, so medyo mataas yung interest charge niya kapag ilipat natin or i-cash in pala natin dito sa coins.ph. So meron siyang 25 pesos na charge. Nung nag-cash in ako guys ng 970 ba yun? Hindi ako sure. Parang 970 yun. Ang charge lang nila guys is 20 pesos. Ngayon guys, medyo mababa pala yung amount. Nagdagdag sila ng 5 pesos kaya naging 25 pesos yung charge niya. Ganun siguro guys, kapag medyo maliit yung amount na i-cash in mo, meron din siyang mataas na charge. So pag malaki siguro ang amount na i-cash in mo, siguro mas mababa yung charge niya. So far kasi guys, ang natry ko pa lang is below 1,000 pesos, yung 970 pesos nga, and ito nga, nasi 200 plus pesos. So ito pa lang yung natry ko. So sa mga next videos ko guys, magta-try ako guys ng 1,000 up kung magkano yung charges and kung working ba yon. So syempre guys, lagi ko naman kayong ina-update about nga din sa pagka-cash in kung successfully or working pa ba tong mga to. Kasi nga guys, nag-iiba-iba talaga to ng process si coins.ph sa pagka-cash in. Kasi kailan lang din naman working din to via Palawan Pawn Shop. So previously guys, ang working naman is China Bank via Dragon Pay. So pa-iba-iba guys, but don't worry guys, I'll keep you updated about this changes and sa mga iba pang process na mangyayari or kung sa mga interest charges and kung successfully working pa ba tong process na to. So some of you guys hindi successfully working kasi nga naman guys, dinownload nyo lang yung coins.ph at gumawa kayo ng account dyan na hindi nyo binerified. So paki-verify yung account nyo guys para successfully working ang process na to. So madaling-madali lang naman guys ang pag-verify natin ng account dito sa coins.ph. No need lang nila guys ng valid ID, then selfie, then basic info. Just like nagpa-verified tayo sa Gcash, parang ganun lang din naman siya. So guys, wag na wag yung kalimutan yun guys, and hindi naman to instant lang na kapag na-install tayo ng coins.ph is papasok agad dun. So hindi siya ganun guys. So paki-verify yan guys kasi requirements ng coins.ph yan. So since guys, nagbago ng minimum amount to cash in si CIMB Bank, so kapag tayo ay meron tayong G-Credit balance na 3,000 below is hindi na tayo nakakapag-cash in sa CIMB Bank na free yung charges. Malaking bagay sana na free yung charges. Unlike kasi dito sa coins.ph guys, meron talagang mga additional charges or interest na ina-apply para ma-process natin yung ating pagka-cash in. So halos lahat naman tayo gusto talaga natin i-convert into cash talaga to. Expect nyo na guys, one of my next videos guys, itatry natin to cash in naman si 3,000 pesos below kung magkano yung interest and kung working din ba yon from G-Credit. So yun lamang guys, I hope may natutunan kayo sa video and I hope yung video nito nakatulong sa inyo, and kung nagustuhan nyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe, and click nyo po yung bell button guys para update kayo sa mga bago pa pong mga videos. Thank you guys for watching this video. Bye!